Hello, good morning guys. Hello, good morning. For today's video guys, magpunta kami sa health center para mag-booster si Kiara. Si Kiara ay may booster yung mga bata ngayon, 1 year old pataas daw. So kailangan daw ng booster daw yung mga bata. So may free booster ngayong araw guys. So hindi namin yan sasayangin guys. So magpunta kami. So guys, for today's video, magpunta kami sa health center. So pasensya na kayo sa ano. At guys, kasi ano naman ito, yung naano na ito siya guys, yung nakaano na to siya guys. Graduate na ito siya sa vaccination niya. So kailangan may booster, kailangan daw ng booster daw. Kasi sa 1 year old pataas, kailangan daw ng booster daw. Kasi mahirap na. For awareness lang tayo sa mga baby. So ayun guys. Good morning guys. So for today's guys, papunta na kami doon sa health center kasi may free ngayon na for vaccination na measles, rubella. So ayun guys, kasi sayangan din naman ako nito guys kasi nga free nga ito. So kaysa magbabayad tayo. So free, wag ka nang patumpik pa kung free na. So kailangan mo magpunta. At syempre para din sa anak mo kasi mahirap na diyan ka na mag-decision pag wala na yung mga ganitong free. So ayan guys. So nagtanong ako sa sa kay doc na kung pwede ba siya mag-vaccine kasi bago pa lang siya naka-graduate ng immunization. So ayun, sabi niya kung pwede daw kasi yung yung MR ni Kiara is nung December. So 2 months na siya ngayon. So pwede na daw kasi 2 months na. So ayun, tatag naman yung parang gumaan yung loob ko guys kasi pwede daw. So kaya ayun, ako. So habang naghintay kami dito kay Doc, actually guys, yung dito guys is naghihintay pa kami kay Doc kasi hindi pa siya dumating kasi matagal pa siya. After maaga kami pumunta doon sa health center, wala pang 8 AM pumunta na kami doon sa health center kasi akala ko maraming tao at saka free ngayon, so maraming tao. So pagdating namin doon guys, ayun pala, hindi naman masyado marami yung tao. Tapos ang tagal ni Doc dumating kasi hindi namin alam kasi yesterday daw birthday niya. So yun, napaisip din kami na baka napagod din yun kasi mayroon din siya mga family surprise. So ayun, habang naghihintay kami kay Doc, so yung mga bata na yung parang napagod na sila na sila sa sarili niya, na napagod siguro sila sa paghihintay, wala na silang magawa sa buhay nila, yung gusto na nila maglaro-laro. So ibang bata dyan guys ay yung nagwa-wild na kasi nga tagal na nila na hinihintay si Doc. And then, yun guys, pagdating namin doon, habang naghihintay kami kay Doc, so itong mga bata na to sobrang kulit. Gustong-gusto nila lumabas sa health center. So syempre, maraming mga sasakyan sa labas, ay nako, sobrang kulit talaga. And then dito guys, kasi yesterday birthday ni Doc, so meron na iwan nitong mga balloons. And then itong mga bata, gusto nila maglaro sa balloon. So binigyan sila bawat isa-isa. So ayun, na naman sila, tumahimik na yung mga bata, parang nakalma sila kasi nakapaglaro sila ng mga balloons. So kaya yung isang tatay nakapagsabi siya na sana marami pa kayong mga balloons dito. Sana kayo dito ng balloons, mag-stop kayo ng balloons dito para sa mga bata, para hindi iyak. So ayun, napatawa kami guys kasi yun ang sinabi ng isang ama. So sabi ng hindi po kasi ito kasi kahapon ay birthday ni Doc. So kaya ayun.
Kaya ayun, may balon kami ngayon. So ayun guys, kinuha yung mga balon. So bawat isa sa mga bata binigyan sila. So dito guys, habang naghihintay kami kay Doc, tapos meron din mga ibang teacher dyan guys na nalilate na sila kasi nga, ayun nga, kasi ang tagal dumating ni Doc. At ibang teacher dyan na late talaga sila. So ayun, wala din kaming magawa, wala din tayong magawa kasi hindi din natin hawak yung oras at saka hindi din natin alam na kung anong ginawa ni Doc o bakit siya na late. Hayaan na lang natin kasi ganyan talaga ang buhay. So ganyan din talaga yung mga Pilipino, char. So ayun guys, so pagdating namin, tinitingnan namin yung oras guys. So ayan guys, dumating kami dito ni Kiara is wala pang 8 AM. So ang tagal namin hinintay ni Doc guys. So hanggang 9 AM na guys. 9 AM na sabi ko sa katabi ko na teacher na, "Ma'am, 9 AM na, wala pa si Doc." Sabi niya, "Oo nga, late na talaga ako." Kasi may anak din siya na maliit guys, nagpa-vaccine din siya. So ayun, and then mga 9:30 siguro o 9:40 dumating na si Doc. So ayun, kaya pagdating ni Doc, so nag-announce si Doc, hindi ko na videohan guys, na nag-announce si Doc na kailangan ipabaksin yung mga bata kasi coming to summer na ngayon, at saka meron daw mga kumakalat na mga sakit na like tigdas, at saka yung mga tumutubo sa balat daw, meron din daw yung parang ganun, hindi daw sa loob. So ayun, kailangan daw ng mga bata ng mga ganito nga mga protection kasi kailangan din yan. Kasi yes guys, kailangan talaga yung mga bata ng mga ganitong protection, ng mga gamot. Kasi syempre tayo before is wala tayo talaga mga protection sa katawan natin, di ba? Pero thanks God naman na naman tayo, nabuhay naman tayo, no? Siyempre sa mga katandaan, sa mga magulang natin, marami din silang mga alam-alam na mga gamot. So kaya ayun, syempre very thankful din tayo sa magulang natin, sa mga lola nanay natin kasi nga yun, buhay tayo ngayon. Kasi ako dati guys, tigdas talaga ako. Ayan, maraming tumutubo sa balat ko guys. So syempre meron din mga bawal. So dito guys, yan, yung isang bata guys, muntik ka na talaga tumakbo doon sa daan. So ayan guys, hindi ko talaga na-videohan guys kasi din ako sa anak ko. So ayun guys, habang muntik na yung bata doon sa daan guys. So ayun, buti nga tumakbo yung papa niya. So ayun, kaya nga kailangan talaga na bantahin talaga yung mga bata kasi hindi natin alam, hindi natin maiwasan sila kasi makulit talaga sila, makukulit talaga. So ayun guys, back to announce ni ma'am. So yun ang sabi ni ma'am is kailangan daw ng mga vaccination ng mga bata ngayon. Kung tapos na daw sila sa MR, so bigyan daw sila ng measles, rubella na lang daw kasi tapos na daw sila sa MR. Sa MRI yata ang tawag yan. So ayun guys, bigyan daw sila ng measles, rubella, yun para sa protection ng mga ngayon kasi coming na yung summer natin. So kailangan ng protection sa mga bata. Yes guys. So kaya nga guys, kaya nga sa mga moms diyan, so wag natin sayangin yung mga ganitong bagay, may mga free or what dyan para lang sa mga anak natin kasi hindi natin alam yung panahon talaga na. So dito guys, kasi nagpunta dito yung nagpunta sa bahay, buti nga pinuntahan niya ako sa bahay na meron daw free na. No. Birthday ni Kisaya, yeah? 24? 23. Kiara. October 30. 24? Yes, balloon. Wow, that's a balloon. No. Oh my gosh.
So, ito guys, dumating na si ma'am guys. So, nagsimula na talaga si ma'am. Yung inuuna talaga niya yung bigyan ng vaccine guys. Yung mga teacher na yung nalilate na. So, hinayaan namin, pinauna namin sila kasi kawawa din. May mga estudyante naghihintay sa kanila. And then dito guys, sabi ko sa na videohan mo kami para may remembrance din si si Kiara o ganun. Tapos dito guys, pauwi na kami pauwi na kami dito. So, tapos na yun, inject na yun si Kiara. So, ayan na. So, ayan ang lakas-lakas loob ng bata na to. Hindi naman masyado umiyak, guys. So, ayan, pauwi na kami, guys. So, hindi ko alam kung ano oras na dito. So, ayan si Kiara, antok na talaga kasi walang tulog yan. So, maaga yan siya nagising, guys. Mga 4:30 AM. Hi guys, may in-order ako na heater guys para sa tubig. At saka nag-order ako guys kasi kailangan ko ng heater kasi guys minsan nagmamadali kami. Siyempre, uling yung ginagamit namin. So kailangan namin minsan ng heater. So kung nagmamadali minsan kami na magpainit guys, nahihirapan minsan kami kasi uling yung ginagamit namin. So kailangan pa namin na gumawa pa ng uling. So ang tagal, di ba? So, yun nga, nag-order ako ng heater. So, dumating na yun. So, mura lang, guys. So, i-show ko sa inyo. Wait lang, guys, kasi na yun, nagising yung isa. So, ayun nga, guys, kasi kailangan ko ng heater kasi minsan nagmamadali kami. At syempre, minsan, kung may bisita ako minsan, so, ayan, tapos kailangan pa gumawa ng mainit na tubig sa uling, tapos tagal-tagal pa, tapos nagmamadali ka, so ayun. So ayun, nag-order ako napaisip ako na mag-order ako kasi mas kailangan ko yung heater, tapos para less naman tayo sa So ayun guys, dumating na yung heater ko, so i-show ko sa inyo. Ito guys. At dito guys, dumating na yung order ko ng heaters. Yes guys, nag-order ako ng heater kasi minsan nagmamadali kami na magpainit ng tubig o minsan may mga bisita kami nagmamadali ng painit ng tubig. So kailangan pa talaga kami gumawa ng uling. So nahihirapan talaga kami guys. So ayun, nag-order talaga ako guys. So finally dumating naman. Okay naman siya. So gustong-gusto ko yung wire niya kasi nga makapal. So, hindi gaya sa mga iba dyan. Pero, sobrang mura niya. Pero, siya. Maganda na. So, hindi ko pa siya ginagamit. So, dyan ko lang gamitin yan pag kailangan ko talaga. So, and guys, at saka yung, guys, back to tayo kanina. So, ayun guys, pagdating namin doon sa, tama pala guys, na may, pala ako. So, ito guys, pagbuksan ko kasi nga, tiningnan ko yung yung loob niya. So, maganda talaga yung loob niya guys. Sobrang Pero, yung sa labas niya is plastic siya. Parang pero matibay naman siya. So, maganda siya guys. Akala ko maliit lang, pero lang siya. So, yan guys, maganda yung ang gusto ko dyan is yung wire niya, sobrang ganda, yung makapal talaga, hindi basta-basta yung kagaya sa mga dyan na manipis yung mga wire, pero ito guys, yung saksakan niya is sobrang makapal, so maganda ito, so ibig sabihin matibay. So sinubukan ko kagabi, nagpainit ako ng tubig guys, so pinainitan ko siya ng tubig hanggang sa max na na level niya kasi sabi daw nila yung mga bagong bagay daw na dumating sa iyo is kailangan mo daw painitin ng tubig para mas matibay daw. Char. So kailangan natin pag dumating yung pagmamahal natin, painitin natin ng tubig para mas matibay yung pagmamahal. Char, joke lang. So ayun guys, so hindi ko talaga alam dito guys kung paano ko tanggalin ko ba ito, hindi. So napaisip ako na baka tanggalin talaga ito kasi nga plastic ito. So paano ko magpainit ng tubig kung hindi ko ito tatanggalin? So syempre matutunaw talaga yan siya. So ayun, tinanggal ko nga. So ayan yung ignorante naman ako. Parang ignorante nga, yun nga. So ignorante ako dito guys, hindi ko alam ha.
Actually, dati guys, gustong-gusto ko talaga umorder ng mga haters sa mga ganito. So, napaisip ako guys, kasi pag magbalik ako ng abroad guys, sayang yung mga gamit ko maiiwan dito. Kasi, pagbalik ko dito guys, how about kung mag-abroad ako, tapos pagbalik ko dito guys, nako, kawawa yung mga gamit ko, wala akong makikita. Siguro makikita ko kung ano na, ay naku, iwan ko talaga. So, ayan, sinasayangan ko talaga yung mga gamit ko, guys. So, kaya, ayan, ayaw ko talagang umorder ng mga gamit masyado kasi hindi ko alam kung anong desisyon ko sa buhay ko. Pero kung anong desisyon ni God sa buhay ko, ayun, pagkalooban ko talaga kay God. So, ibibigay na lang ni God sa akin kung anong will niya. Thank you, Lord. So, and nandito, guys, hanggang dito na lang yung video ko. And thank you so much sa mga nanonood ng mga video ko, like and share. So guys, wag nyo supportahan nyo ako guys ha, please. Thank you.